So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Mega Vea Baliwag branch para sa update natin. At ngayong araw nga na to, nakita na rin natin yung matagal na rin nating hinihintay. Alam ko medyo late na natin itong marireview, pero gusto ko pa rin siyang i-review dahil nga matagal ko itong inaabangan. Okay? So medyo mahirap makahanap na ito dahil nga once na nakarating na to dito sa branch, pinupull out agad. Pero at least nakachempo tayo ng isang unit dito. So ano nga ba to? Ito yung Yamaha 155 Lexi or LX. Tara, samahan niyo ako. Walk around natin to, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan niyo ako. Walk around din natin. Ayos yan. Walang hinto, walang preno. 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 Init wala akong pakiray pa rin sa kalsada. Ulan bahala na content ko, armas ko sa laban. Gasgas, sugat, parte yan ng eksena. Motovlogger ako, hindi ako basta-basta camera on. Walang cut, lahat totoo to. Trotas agad, pangarap ko dire-diretso. Pagod na katawan, hindi yan hadlang. Habang humihinga, tuloy. So yun ang mga best, no, available na nga po dito. May isang unit dito sa may Mega Vea Baliwag. Okay, so meron silang Lexi 155, okay, Yamaha 155 Lexi or LX. Yun yung nakalagay dito sa emblem niya. Ayan, 155 LX or Lexi VVA. Okay, so ayan, available po rito na isang unit na kulay black and blue na decals. Okay, ayan, glossy finish. And so medyo matagal nating hinintay ito dahil nga nagkakaubusan na ito once na, dahil nga nag-trending ang isang to. Dahil nga murang-mura siya, no? Yung binibenta ng iba nung naon na to is 99,900. Pero hindi ko lang din sure hindi ko lang din sure kung magkano na siya ngayon dahil nga nag-trending to at medyo talagang pagdating sa specs is sulit ka rito. Yung looks niya, sulit ka rito dahil nga maganda yung kanyang headlight. Meron tayong maliit na windshield dito. Siguro yung mga iba, papalitan to, lalagyan nila to ng mahaba na windshield. Okay, kasi yung iba talaga gusto mahaba or mataas yung windshield na gusto nila at adjustable. Maraming nagko-custom yan. Alam niyo naman yung mga Pinoy, magaling sa mga ganon. So, digital panel na rin tayo dito. Disusi pa rin naman to. Okay, karamihan din kasi talaga is gusto talaga yung disusi compare sa keyless na medyo sensitive nga naman pag nakakiles. Ayan. So, ayan, meron tayong USB charging port, may compartment din tayo rito, utility hook. At yung gustong-gusto ng iba, may Lexi dun sa kanyang gulay board. Nakikita nila si Lexi or LX, ayan, may 155. Meron din tayong gulay board dyan, hindi siya ganong kalawak. Medyo may, kasi, may basta may nakauwang siya. Pero at least kahit pa paano, meron tayong space dito, di ba? Para sa mga gamit natin. At may extension tayo ng paa na nakaganyan. Okay, so yun, ito ay naka single shock or mono shock. At yung kanyang compartment, maluwag din naman to. Ang ganda rin ng kanyang design dito. Napakaluwag din. Kahit pa paano may mapaglalagyan tayo rito. Pero hindi kasya dito yung half face or full face. Okay, so maganda yung taillight, maporma. Pati yung gilid dito. Parang halos kasing laki ng NMAX. Yung Lexi 155 dito. So side stand natin. Tingnan natin. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay, so tingnan natin, 5'2" ang ating height. Ganyan ang itsura natin, 5'2". So sobrang tingkaya tayo rito. Ayan, parang sa NMAX din pala siya. Ayan, parehas nun sa NMAX yung height niya. Sobrang tingkayad, pero manageable naman yan. Ganyan ang itsura natin, oh. Diba? Pag siya shock, okay, yung shock niya siguro mga 8/10. Ayan. Pang NMAX nga din yung niya, feels niya. Pero yung upuan niya, medyo natitigasan ako. Tigas ng upuan. Ayun, ang tigas ng upuan. Pero ito kasi yung mga mga pang long ride. Ito yung mga ganitong upuan. Ito yung mga pang long ride na habang tumatagal, parang lumulubog pa unti-unti. Yung ganun yung feels ko eh. So na rin kasi ako ng upuan na matigas, upuan na sobrang lambot, di ba?
Yung sobrang lambot kasi pag nasa 2 to 3 hours ka nang nakaupo, sobrang sakit na niya sa puwet. Ayan. Pero ayan, yung turning radius natin dito, ay lawak ng turning radius oh. Tatama na siya rito. Pero kasi nasa dulo ako ng upuan. Pero kung nandito ako sa side na to, tatama pa din. Sobrang lawak ng kanyang turning radius. Iba rin yung POV dito sa no, sa may panel gauge. 'Di ba? Para siyang may pagka NMAX, tapos may pagka Aerox yung datingan, yung forma. And then dito naman sa mga gulay board, para silang parang mga Mio yung datingan niya. Ganun, parang pinag-combine siya. Ganun yung na-feel ko dito sa motorcycle na to. Pero yun na nga, marami nagsasabi gusto nila naka-dual shock ang isang to. May nakaabang kasi. Pero marami na gumagawa na pinapadagdagan yung shock dito sa likod. Malay naman natin. So yun, sa tingin nyo sulit nga ba ang kanyang presyo at yung specification nitong Yamaha 155 LX or Lexi? So, yan. Comment nyo naman sa baba kung sulit nga ba to. Overall looks para sa akin, approve na approve siya. Okay. So, center stand natin. Kung magaan din ba siya. Magaan yung motor eh. Ayun o, ang gaan ng motor. Diba? Pero pag center stand natin, magaan din ba ka? Magaan din siya yung center stand. Kahit pang beginner or beginner ka pa lang, kayang-kaya mo tong motorcycle na to. Magaan siya talaga. So, yun. Paano nakatulong tong video na to? Ayos siya. So yun nga, available na nga po dito itong Lexi 155, okay, ng Yamaha, okay, LX 155 LX VVA nakalagay dito or Lexi. Ayan, ang dami ko na naman explanation Pero yun nga, ikutan natin to para sa lahat mga nag-aabang ng ating review. Para dito, eto na po yun. Let's go. So yun nga, meron tayo dito maliit lang na windshield. May Yamaha pala tayo dito sa harap. Pero yung iba kasi, mga ginagawa nila, tinataasan pa nila yung kanilang windshield para at least nga naman hindi masyadong bugbog yung mukha natin pagdating sa mga high speed. Ayan. So pagbaba natin dito, meron tayong matte finish dito. Ang ganda, parang scratch resistance yung nandito sa side na to. Ang ganda ng effect niya rin. Tapos glossy black. May tayo dito, 155 LX. Yung ating signal light nandito sa taas. Halogen bulb din tayo dyan. Yung kanyang headlight is naka-LED. May daytime running light na LED. Maporme. Gusto ko yung mukha na ito. Parang panibagong NMAX yung nakikita ko sa kanya. So, yan. Meron tayong matte finish din dito. May mga sharp design din. Sa side naman, meron tayong Yamaha. May logo ng Yamaha. Matte finish yung nandito sa side. Ito glossy. May LX din dito. Meron tayong telescopic fork. Magandang front fender. Parang ibang atake rin dito. Para siyang magkahiwalay yung fender niya. Tapos ito parang scratch resistance yung datingan niya rito. So iba talaga yung atake niya rito. Ayan. So yung kanyang gulong, ang size dito ay 90 by 90 by 14. Nakamags na rin tayo rito. IRC yung kanyang brand. Pagdating naman dito sa side, naka single disc brake, single pot caliper. Ayan yung itsura niya. So sa side naman, meron din tayo rito gulay board at may Lexi na nakalagay dito. Lexi LX 155. So meron din tayong padding dito. So para at least hindi madulas. Okay kapag naka-apak tayo rito. So may extension ng paa, hindi siya ganun kalawak pero at least meron siyang extension. Yan yung datingan. Sa ilalim, meron din tayong ganyang design. Tapos yung ating foot pegs, metal din naman yan. Dito naman sa side, meron din tayong Lexi VVA. Ganda ng emblem ng 155 LX dito. Gusto ko yung emblem niya. Yung upuan, hindi siya ganun hindi siya ganun ka lambot. Matigas siya para sa akin. Ayan, kahit inupuan natin siya. Dito rin sa kanyang OBR, medyo matigas. Natitigasan ako. Ayan, tapos yung kanyang compartment, maluwag siya, malinis, okay? May saluan din ng kanyang gas tank pag natapon, meron ganyan. Tapos yung ating compartment, ito yung tsura. May helmet hook tayo rito. Lagayan ng ating mga basic tools. Grab bar, matte finish, ayan. Solid din yan. Okay, so dito naman is naka liquid cool din tayo rito. Tapos maganda rin yung cover. Meron tayong swing arm dyan. Tapos tinitingnan ko, parang may nakaabang dito. Pwede kang maglagay ng
tawag dito, dual shock. Parang pang Aerox yung datingan eh. Tapos wala nga lang dito sa ilalim na nakaabang para sa shock niya. Ayan, ito yung tsura niya. Wala, parang pwede kayo magpatamas pa rito para lagyan niyo siya ng additional na shock. Ayan. Tapos ito tambucho. Stylish din yung kanyang cover. Ito yung tsura niya. Tapos naka-drum brake dito. Pwede niyo pang pa-convert to ng ng disc brake. Pwede eh. Tapos IRC din yan yung gulong. Ang size naman is 190 by 14. Ayan. So yung kanyang taillight, maangas yung taillight niya, LED, parang kulay white siya. Hindi ko lang alam kung white din ba kapag nagpepreno kasi 'di ba, medyo yung white, 'di ba? Hindi ko alam kung sa LTO. Yes, pwede 'yon. Pero ayan. Tapos meron tayo rito na bulb type din yung ating signal light. May plate light, reflector side by side. Lagayan ng plate, may reflector din tayo rito. Malapad yung kanyang fender dito. Ayan. Tapos sa side naman, ayan, naka-monoshock. Adjustable din tayo rito. Ito yung itsura ng ating CVT. Ayan. Ganda, pang NMAX yung dating yan. Yung mga dating version. Tapos meron din tayong side stand kill switch. Ayan. So sa kanyang side pocket, ayan. Maluwag din. May USB charging port din tayo rito. Utility hook. Yung ating ignition. Susi, maporma din. Ayan, may shutter lock na rin tayo dyan. Meron din tayo rito ang digital panel. Kita natin dito, signal light. Yung kanyang icon, temperature. Yung ating high beam. Ito yung engine check. Ito pala engine check. Ito yung engine check. Tapos may Lexi LX155 dito. And then may Yamaha logo. Maganda yung forma dito sa kanyang handlebar. Pa-down style. Yung kanyang side mirror. Ayan. Yung switches niya talagang premium yung datingan. Meron din tayo rito ang brake lever. Ayan. Then may menu. High and low. Signal light. Busina. Ayan. Ang grip niya is sobrang kapit ng grip. Meron din tayong on and off ng kanyang stop and start system. Meron tayong hazard switch on and off. Electric starter. Lever natin dito malapad. Smooth naman yan. Makapit yung grip. Throttle, sobrang babaw ng throttle niya. So, yan. Ito yung bagong Lexi 155 LX ng Yamaha. So, puntahan nyo na lang dito sa may Mega Vea. Available sila ng isang unit dito. So, malamang yan may naghihintay na customer neto dahil nga natsyempohan lang natin na merong available na isang unit na black and kulay blue, white na decals. Ayan. So, may iba pa tong kulay. Siguro update ko na lang din kayo kapag nakakita pa ako ng iba pang kulay ng ganitong Lexi LX155. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong update para dito sa Yamaha. Ayos na ayos yan. So ayun lang mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Walang rito, walang bredo. Walang rito, walang bredo. Init wala akong pakiray pa rin sa kalsada. Ulan bahala na content ko, armas ko sa laban, gasgas, sugat, parte yan ng eksena. Motovlogger ako, hindi ako basta-basta camera on. Walang cut, lahat totoo to. Trotas agad, pangarap ko dire-diretso. Pagod na katawan, hindi yan hadlang. Habang humihinga, tuloy ang laban. Walang rito, walang pre. So yun lang mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Ito walang break.